Magandang gabi po sa inyo. Ako po pala si Jenilyn Bani. Naisipan ko pong gumawa ng video na ito kahit paano makakuha po kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa bukol na tinatawag na fibroadenoma. Bago ko po simulan ang video na ito, para sa kaalaman ng lahat, disclaimer lang po ako at hindi po medical practitioner. Ito po ay base lamang sa aking personal na experience. Taong 2015 po, nagkaroon po ako ng bukol sa right side ng didi ko. Ang sukat po noon ay nasa nagpa-check up po ako sa Puerto noong June 3, 2015. Sa Puerto po dahil po yun po ang city ng Palawan. Wala pong ultrasound dito sa Brooks ng mga panahon na yun. Kailangan pa pong lumuwas ng city. Ang sukat po noon ay 1.2 by 1.0 cm. Ito po ay tumubo mula sa aking right breast. Sa kanang suso ko po. Pinabayaan ko po ito dahil parang naisip ko, wala lang, buko lang. Binalik ko po siya nung time na naramdaman ko, medyo sabi ko natakot ako. Sinagyan din ako ng takot. Kaya ibinalik ko siya noong June 24, 2019. Same pa rin po yung kanyang sukat na 1.2 by 1.0. Same po yung sukat niya. At isa lang rin pong doktor ang nag-ultrasound sa akin. Kung sino po ang nag-ultrasound sa akin noong 2015, yun din po ang nag-ultrasound sa akin noong 2019. Fast forward po tayo. Noong time na 2024, ngayong taon po, may kapitbahay po kaming dalawa na nagkaroon po ng breast cancer. Yung isa po ay nawala na po at yung isa ay nakikipaglaban pa ngayon stage 4. Kapitbahay lang namin. Doon po ako parang natakot at binalik ko po agad siya sa doktor kasi medyo lumaki siya. Tapos tumaba rin naman ako nung time na yon. Pumunta kami ng Puerto, pumunta kami sa isang hospital doon at nagpa-ultrasound noong July 15, 2024. Ang sukat ng bukol ko noong time na yun ay 2.33 by 2.73 by 1.18 cm. Lumaki po siya ng medyo malaki. Mula 2015, 1.2, lumaki po siya ng 1 point something. Ilang taon po? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 years, bako ko naisipan na bumalik uli sa doktor para ipa-ultrasound. 9 years. Sobrang takot ko po noon kasi nasa Virage 3 ako nung time na yun. Totally, hindi naman siya. Nasa 2%. 2% lang na pwede siyang maging cancer. Yan ang pagkakaalam ko. Ang ginawa ko, ang ginawa ko nung time na yon kasi hindi naman nag-request yung doktor na i-biopsy, kundi monitoring ako every 6 months. 3 months nung una, pagka 3 months, bumalik ako sa doktor noong October 14, 2024. At laking gulat ko nung nakita ko yung ultrasound ko uli, lumiit siya. Yung 2.33 by 2.73 by 1.18 ay lumiit siya. Naging 1.87 by 2.25.
Kasi dati ay 2.73. Naging 1.17 yung isa, before 1.18. Kaya ang laki ng binaba niya. Ito po yung mga ginawa ko sa loob ng 3 buwan na yun. Excuse me. Ang ginawa ko po sa loob ng 3 buwan, nilimitahan ko po yung pagkain ng rice, white rice. Tinigil ko po ang pagkain ng chocolate, matatamis, lahat ng matatamis. Tinanggal ko yun. Yung oil, nag-list ako. Yung kinakain ko madalas, gulay na nilaga, kunting asin. Wala na rin kaming MSG, tinanggal namin yun. Ang mga fast food, tinanggal din namin, tinanggal ko rin. Stress, medyo nagbawas ako. Dati stress na stress ako. Kunting problema talagang dinidibdib ko. Tinanggal ko yon. Relax. Pag may problema, punta sa bukid, tanim, balik dito, tanggal ng stress. Ganun. Ano pa bang binawas ko nung time na yon? Nagbawas din ako ng madalas kong kinakain noon ay basta mahilig ako sa chocolate. Nagkakape rin ako, bawal din sa kape. Ang fibroadenoma ay bawal sa kape. Tapos madalas noon ang breast ko kapag malapit na yung ko talagang hindi mo mahawakan, ang sakit, magang-maga. Ngayon kahit na malapit na yung buwan ng dalaw ko, hindi na siya masakit. Ang ginawa ko lang yun sa pagkain, stress, oil, exercise, yun ang mga ginawa ko. Sa awa ng Diyos, lumiit, napakalaking niliit. Ang sinabi ng doktor, pag pangalawang punta ko, o pang-apat na punta ko, ng October 14 ay fibroadenoma. Hindi siya cancer, pero kailangan ko pa rin siyang i-monitor tuwing 6 na buwan. Kailangan kong lumuwas ng puwerto para makita kung lumalaki o lumiliit siya. Pero tingin ko naman hindi na siya lumaki, nanatili siya sa ganung laki. Kaya pasalamat ako sa Diyos, hindi niya ako pinabayaan. Unang-una po sa lahat, ang Diyos po ang pasalamatan natin. Salamat po. Sana may mapulot kayong aral.